is a light unto our feet and a guide unto our path. Ladies and gentlemen, pastors, members, and visitors of Jesus the Anointed One Church Cainta, let us pray. Heavenly Father, we thank you for this morning, Lord God. And Lord, naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. And this very morning, Lord God, you will move unto our lives, O Lord. Panginoong Diyos, we are expecting, Lord God, your great presence, O Lord, sa aming mga buhay. At sa umagang to, Panginoon, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang gawaing ito. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayan, sino po dito ang may kilalang sikat na artista? Yeah. Huwag niyo pong tignan. Ay, joke. Sa likod dami. Ayan. Yan, dyan. Ay, sino pang may nakita na ditong artista? Ito na-shock siya. Sino po? Sa salamin daw. Ayan. So, meron po ako ipapakita ngayong umagang ito. Ayan. Sino po yan? Hindi po ako yan. Sino po yan? Sino po nakakakilala? Sabihin niyo po yung pangalan, di ba? Okay, next. Bakit ba itong may telido, no? Narinig ko. Okay, next na po. Nagkakalokohan na po sila. Ayan. Pastor Jamel daw. Sino po yan? Sino yan? Ayan. Next. Chat baby. Ay, para sa mga mothers to, si Vilma Santos. Kilala niyo po ba silang apat? Ayan. So, silang apat po ay masasabi nating mga sikat na artista. Amen? Tingnan niyo po nga yung katabi niyo. Mukha bang artista? Or karatista? Mukhang karatista tayo, di ba? Ayan. Yan. So, yung apat pong yan, bago po sila sumikat, meron po yung mga nakapag-discover sa kanila at merong nag-handle sa kanila. Ano pong tawag doon sa mga nag-handle ng artista? Ayan, mga manager. Ano daw yung responsible? Tama ba? Ayan, ano daw yung responsible ng manager? Number 1, ang manager daw ay responsible na maghanap ng mga contracts para sa mga talents niya. So, yun. So, si Ann Curtis, kung sino man yung manager niya, yun yung nakikipag-deal doon sa sa company na ipopromote or i-endorse. At isa pa, siya din ang responsible para pasikatin at maging kilala ang kanyang talent. Ayan. Amen po ba? Nakaka-relate ba? Ayan. So, this morning, mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Sa kaliwa at sa kanan. Yung katabi mo ay isang manager. Naniniwala po ba kayo? Manager po yan. Ayan. Ay, gusto daw nila yung talent. Manager tayong lahat. Sino po mga first time dito? Taas nga po kamay ng first timers. Ayan, welcome po sa Managers Club sa umagang ito. Ayan, ito po ay meeting ng mga manager. So ayan, at dahil dyan, dahil po lahat tayo ay manager, meron po tayong responsibilidad at meron po tayong kailangang pasikatin. Ayan, at sino po ang kailangan nating pasikatin? Si Jesus. Ayan. At dahil kailangan nating pasikatin si Jesus, ang title po ng ating pag-uusapan ay, pakibasa nga po lahat, famous. Yan. Pakisabi nga sa katabi mo, you are born to make Jesus famous. Yan. Sino po dito naniniwala na siya ay responsible para gawing famous si Jesus? Amen. Taas nga po kamay. Yan. Yan. Parang biglang nanahimik ang simbahan ito. Yan. So, paano daw natin magagawang famous si Jesus? How to make Jesus famous? Number 1. Mabilis. Number 1, pakibasa nga po. Jesus. Yan, discover Jesus. Kailangan ikaw personally kilala mo si Jesus. Kilala po ba natin si Jesus? Amen. Every day of our life should be a day of knowing and discovering more who Jesus is. Amen? Dapat daw everyday may bago kang alam kay Jesus. Dapat everyday, pag tinanong ka sino si Jesus, nadadagdagan yung knowledge mo, yung pagkaalam mo at pagkakilala mo kay Jesus. Kailangang ma-discover mo siya. 'Di ba? Yung mga artista po,
bago yan sumikat, dinidiscover talaga ng manager yung kanyang talent. Ano ba yung kaya niya? Ano yung pwede niyang ibigay sa mga tao para siya ay sumikat? Ano yung magaling ba siya umacting? Magaling ba siyang sumayaw? Magaling ba siyang kumanta? Lahat yan dinidiscover ng manager. At bilang tayo pong lahat ay manager, kailangan diskubrihin natin yung taong kailangan nating pasikatin. At yun ay si Jesus. Amen? Amen po ba? So yun. Meron pong isang tao sa Bible na talagang sobra niyang ginawa yung lahat para mapasikat si Jesus. Pero bago po natin ikwento yung first part nun, diretso muna tayo sa Matthew chapter 3 verse 11. Sabi dito, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang siyang magpapautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalya. Sino pa ang nakakakilala kung sino ang nagsalita nito? Si John the Baptist. Si John the Baptist, sumisigaw siya sa ilang. Sumisigaw siya about Jesus Christ. Diba? At ito yung isa sa mga sinasabi niya. Which means, bago siya sumigaw about Jesus, kilala niya kung sino si Jesus. Kaya niya nasabi na siya ay higit na makapangyarihan kaysa akin. Diba? Kasi wala ka namang masasabi tungkol sa isang tao kung hindi mo naman siya kilala. Diba? So dahil may pagkakilala siya kay Jesus, with confidence siyang sumisigaw about the coming of Jesus Christ. Okay? So, yun. So, dapat po sa atin, huwag tayong masapatan kung ano lang yung naririnig natin at kung ano lang yung alam natin tungkol kay Jesus. We have to discover Jesus even more. Kailangan madiskubre mo sino si Jesus. Maliban sa siya ay namatay sa cross para maligtas ka, sino pa si Jesus? Ano pa ang kaya niyang gawin? Diba? Ano yung ginagawa niya ngayon sa buhay mo at ano yung gagawin niya sa buhay ng iba? Okay? Ayan. So sa field ko po, dahil ako po ay isang marketing management major, yan, sa field ko, meron kaming tinatawag na subject na salesmanship. At syempre, ito ay patungkol sa pagbibenta. For example, may product. Paano mo mabibenta yung product? Ayun. So meron doon sabi, you can't be an effective salesperson kung yung binibenta mo or yung product mo hindi ka familiar. For example, binigyan ako ng ballpen. Hindi ko alam yung features or kung ano man yung kaya pang gawin ng ballpen na yun maliban sa pagsusulat. Ngayon, sabi sa akin, ibenta mo siya. Pag tinanong ako ng prospect ko, hindi ko masasagot yung iba niyang tanong kasi hindi ako familiar. Okay? So, ganun din po tayo. Tayong lahat. Ang ating product sa church ay si Jesus. Okay? Ang product natin ay si Jesus. Ngayon, paano mo mapapakilala si Jesus kung hindi ka familiar sa Kanya? Tama po ba? Ayan. You know what? Sometimes, sa soul winning, kailangan talagang, bago mo ipakilala si Jesus, ikaw mismo kilala mo siya. You know why? This is sad, but true. Minsan, yung dahilan kung bakit hindi tayo nagiging effective soul winner, hindi lang dahil nahiya ako eh. Diba? Hindi lang dahil nahihiya ka or natatakot kang lumapit sa tao. But sometimes the main reason is, hindi mo naman talaga kilala si Jesus. Tama po ba? Hindi mo talaga siya, personally na-experience, kaya hindi mo siya ma-share. Or kung narinig mo man siya sa church, hindi mo inalam, sino pa ba si Jesus? Diba? Kaya nahihirapan kang i-share siya sa iba. Nahihirapan kang mag-soul win. Nahihirapan kang i-introduce si Jesus. Kasi, hindi mo siya fully nakikilala. Ayan. Parang tahimik po ninyo. Pakisabi nga po ulit sa katabi, you are born to make Jesus famous. Ayan. Ayan. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan mong i-discover si Jesus. Tulad po ng sabi natin kanina, si John the Baptist, sumisigaw siya sa ilang at sinasabi niya, the one who is coming after me or before, na dati pang nandito ay mas greater kaysa sa akin. At yun ay reality that John the Baptist knew Jesus Christ very much. Okay? Okay? So yun, sumisigaw po siya.
hindi para ma-discover siya na siya yung nagbabautismo, siya yung nagbabaptize. Kundi sumisigaw siya para madiskubre ng mga tao na may parating na mas malaki sa kanya, mas greater sa kanya, at yun ay si Jesus. Okay? So, paano daw natin madidiscover si Jesus? Letter A. Through the Bible. Tahimik po nila. So, yun. So, through the Bible, pag nagbabasa ka ng Bible, nakikilala mo sino ba si Jesus? When you ask the Holy Spirit for wisdom, nare-reveal kung sino si Jesus. Amen? So, yun. Yung mga artista, paano po ba nakikilala yung mga artista maliban sa mga promotion sa TV? Di ba meron pong mga magazines na fini-feature yung mga artista? Sino po ang nakabasa na ng magazine na may mukha ng artista? Meron po ba? Parang tahimik. Aray ko. Yan. So yun, meron daw mga magazines yung mga artista, kaya mas lalong nakikilala. Or yung kung minsan, fina-follow nyo siya sa Twitter, fina-follow nyo siya sa Facebook, ina-add sa Facebook, nilalike yung fan page, sa Instagram, fina-follow, di ba? Or minsan, nagiging dakilang stalker ka pa nung artista. Sino dito ang minsang naging stalker ng artista? Meron po ba sa youth? Hello? Ayan, si Kenzie po, yumuyuko po siya. Mga K-drama actors, sinesearch, alam yung birthday, alam yung kung saan pinanganak, alam yung religion. Diba? Alam lahat. Ayan. So, dapat ganun din tayo kay Jesus. Kailangan alam din natin yung lahat tungkol kay Jesus. Wow. Yan. So, kailangan, kung number 1 fan ka ng isang artista, dapat number 1 fan ka rin ni Jesus. Amen? Yan. So, sabi natin kanina, tayo ay mga managers. So, bilang manager, kailangan ikaw ang unang fan ng talent mo. Fan ka ba ni Jesus? Sabi mo nga sa katabi mo, fan ka ba ni Jesus? Ayan. So, yun. Hindi po nangangahulugan na dahil tayo ay manager, si Jesus yung sinasabi nating talent, is mas angat tayo kay Jesus. Hindi po yun. Ang point na to is, kung pinapakilala mo si Jesus or gusto mo siyang ipakilala, dapat ikaw mismo kilala mo siya. Amen. Kung gusto mong maraming tao na maging fan ni Jesus, dapat ikaw fan ka mismo ni Jesus. Kung gusto mong bida si Jesus sa buhay ng iba, dapat bida si Jesus sa buhay mo. Amen. Palakpakan nga po natin si Jesus. Yan. Letter B, paano pa natin madidiscover si Jesus? Through other Christian people. Siyempre, makikipag-usap ka sa kilala si Jesus. Diba? So, yung katabi mo, kilala ba niyan si Jesus? Makipag-usap. Yan. Diba? Sa tuwing nakikipag-usap ka sa mga Kristiyano or sa mga tao sa church, nadadagdagan din yung pagkaalam mo kay Jesus. For example, kay Eugene, na-encounter niya si Jesus as his great healer. Wow. Kay Ate Baby, na-encounter niya si Jesus as his great provider. Tapos sa iyo naman iba. Diba? Bawat isa sa atin iba-iba. Kung paano natin nakilala or kung paano nagpakilala si Jesus sa atin. So every time na nagtatanong ka sa katabi mo, nadadagdagan din kung ano ba si Jesus. Yung pagkaalam mo kay Jesus. Amen? Ayan. Ayun. Minsan, pagka nakikipag-fellowship ka sa mga ka-churchmate, tanungin nyo sila, sino si Jesus sa buhay mo? Yan. Try nyo makipag-usap kay Pastor Jom. Dadating ng madaling araw, di pa yan tapos. Hanggang bukas yan. Baka hanggang sumunod pang bukas. Sobrang daming masasabi ni Pastor Jom. Yan. Di ba? Minsan nga, mananahimik ka na lang, pero tuloy-tuloy pa rin siya. Pastor Jom. Di ba? Ang dami niyang nasasabi. Pero nakakatuwa naman kasi nadadagdagan ka talaga. Di ba? Di ba, Pastor Jom? Yan. So, sa iba, naalala ko yung devotion ng worship team before. Sabi, ikaw, di ba? Sabi niya, sino ba si Jesus sa buhay mo? Sino si Lord? Yan. Si Kuya Marlon, natatandaan ko, ang sagot niya ay, karpintero daw si Jesus. Tanungin niyo ako kung bakit. Kasi si Jesus daw ay nag-ayos at nagbuon ang kaniyang buhay. Wow! Sarap, di ba? Ayan. Tapos meron din si Jesus daw ay isang dictionary. Tanungin niyo ulit ako bakit. Kasi nung nakilala niya si Jesus, nagkaroon ng meaning ang buhay niya. Yeah. Di ba? Dapat ganyan. Hindi lang si Jesus yung savior ko, si Jesus yung nagbibigay ng buhay. Dapat may everyday nalalaman mo, sino pa ba si Jesus? Di ba? Crayons daw, bakit?
Wow! Diba? Ba't ganyan? Nasasabi yung mga ganyan. Oh, sino pang meron? Yan, sa inyo na lang yan. I-share nyo sa iba. Diba? Yan. Pag-usap-usap tayo mamaya. Ganon. So, yan. So, every time na nadidiscover mo si Jesus, mayroon kang nalalaman dapat. Diba? Katulad yan, crayons. Dapat ikaw may naisip ka na ngayon. Isip kayo. Diba? Meron ba? Meron pumasok sa isip nyo? Meron? Maliban sa Savior, maliban sa powerful, maliban sa ano. Dapat, ngayon talaga dapat creative ka na eh. Ayan. Diba? Dapat nga ano eh, yung scientific, yung mga formula, di ba minsan sa Facebook may ganyan eh. Jesus is, basta gano'n. Ano daw? Unethical. Ano yun? Basta, wala yun. Yung sinagot ni Pastor Marlon, sabi niya, who is Jesus? Sabi naman ni Pastor Marlon, Jesus is unethical. Sabi namin, bakit unethical? Parang hindi magandang pakinggan, di ba? Pero yun pala yung explanation niya, dun sa bulag, na pinagaling ni Jesus nung time na dumura muna siya. Tama ba ako? Tapos, gumaling yung bulag through that. Ibig sabihin, parang sometimes God uses, ginagamit ni Lord yung mga hindi magagandang bagay para tayo ay mapagaling. Yan. Or tayo ay maayos. Di ba? So, ganun dapat. Everyday, dapat, meron ka dapat notebook. Baka kulang pa yung notebook kapag everyday meron kang bagong pagkilala kay Jesus Christ. Amen? Yan. Yan. Next. How to make Jesus famous. Number 2. Let others discover Jesus. Yan. Nung na-discover, kaya importante na ikaw personally, na-discover mo kung sino si Jesus. Kasi yung next step, isi-share mo naman si Jesus. Amen? Dapat hindi mo lang binabox yung pagkakilala mo kay Jesus sa sarili mo. Kumbaga, akin lang to. Yung ganyan, wag ganon. Di ba? Hindi daw dapat ganyan. Kailangan i-share mo kung sino si Jesus. Kasi hindi siya magiging famous kung sa sarili mo lang. Pinagaling ka ni Jesus. Tapos sinabi mo, wag na lang, ayokong mag-testify. Diba? Kasi nahiya ka. Diba? So, kailangan i-share mo, sino si Jesus sa buhay mo? Anong ginawa ni Jesus ngayong araw na to sa buhay mo? Let others discover Jesus. Kung paano mong na-discover si Jesus, hayaan mong madiscover din siya ng iba. Amen? Alam, marami pong mga bagay na dati pang nadiskubre. Tama po, di ba? Yung mga technologies, dati pa yung nadiskubre. Pero bakit hanggang ngayon, nabuhay pa din or nagagamit pa din? Kasi, na-share nung mga na-discover sa mga sumunod na generation. Di ba? Kaya ganun din po ka-importante na i-share mo si Jesus. Dapat hindi ma-stop sa generation mo or sa sarili mo lang ang pagkakilala kay Jesus Christ. Amen? Natatandaan ko po, merong isang story sa Bible. Hindi ko lang ma-recall kung sino yung mga involved. Pero meron doon na yung mga older generation, kilala nila kung sino si Yahweh. Alam nila na kung ano yung kayang gawin ni Yahweh, na makapangyarihan si Yahweh. Pero nung dumating yung bagong generation, sa halip na makilala si Yahweh, hindi naging maganda yung kanilang ginawa. Nagkaroon na ng pagsampa sa Diyos-Diyosan or what? Diba? Why? Kasi hindi napasa ng older generation ang pagkakilala nila kay Yahweh sa sumunod na generation. Kaya ganun ka-importante na i-share mo. Ibahagi mo si Jesus. Huwag mong hayaan ikaw lang yung may alam. Or huwag mong hayaan na hanggang sa'yo lang magkaroon na ng period or mag-stop na yung pagkakaalam mo kay Jesus. Let other people discover Jesus. Okay? Pwede po ba ulit sabihin mo sa likod mo naman, you are born to make Jesus famous. Ayan. Ay, hindi ko pala nabasa yung verse nito. Ato, basahin po natin Matthew 3 verse 1 to 3. Yan. Nang mga panahong iyon, ay sige, ito muna, boys, pakibasa nga po mga makikisig na lalaki. 1, 2, 3, go! Next. F the F si Jem. Okay, mga magagandang babae naman. Konti lang yung maganda. Yehey. Ulit, isa pa po. Lahat ng magaganda. 1, 2, 3. Si Juan. Humble daw.
Sige po. Ang saya po nila, no? Ayun, si John the Baptist, sumisigaw siya sa ilang. Sinasabi niya, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Tanong ko kagabi kay Ate Baby, bakit sumisigaw si John the Baptist? Diba? The question is, kaya siya sumisigaw para, the answer is, kaya siya sumisigaw, hindi para makilala siya ng tao, kundi para maging aware ang tao tungkol kay Jesus Christ. Hindi siya sumisigaw para maging sikat siya, kundi para maging sikat si Jesus. Amen. Dapat yung buhay mo, kapatid, ay maging arrow papunta kay Jesus. Dapat siya yung bida. Amen. Sabi natin kanina, kung gusto mong maging bida si Jesus sa buhay ng iba, dapat bida siya sa buhay mo. Amen? Diba? Between po sa artista at sa manager, sino nga po ang gumagawa ng mga bagay para sumikat ang isang artista? Manager. Pero sino po ang nagiging kilala? Artista. Diba? So tayo ay mga manager. At si Jesus ang ating ini-endorse at pinopromote. So dapat sa ating buhay, si Jesus ang kilala. Amen. Dapat saan man tayo magpunta, si Jesus ang bida. Amen. Tayo lang yung gagawa ng paraan, tayo lang yung magpo-promote kay Jesus. But at the end of the day, dapat si Jesus pa rin ang nagiging kilala. Amen. 'Di ba? So hindi ko po sinasabi ulit na dapat tayo ay mas angat kay Jesus. But the point is, gumawa tayo ng paraan para si Jesus ay sumikat at hindi tayo. 'Di ba? Wag mong yung dating yung give glory to the Lord. Wag mong angkinin yung glory kasi for sure marerewardan ka rin as manager of Christ. Pagdating mo sa langit, you are intended or you are entitled for a reward kasi nagawa mo yung part mo bilang manager of Christ. Amen? Siya dapat ang pa-increase sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao. Tama? Tama ba? Yan. So, habang lalo pa natin kinikilala si Jesus, kumbaga, kung ano man yung pagkakilala mo kay Jesus, lalo mo pa siyang kilalanin. Don't stop to discover and to know Jesus and don't stop to let Him be discovered by other people. Amen? Huwag kang masapatan dun sa alam mo lang na namatay siya sa cross para ma-save ka. Huwag kang masapatan na alam mong niligtas ka niya. Discover Him more. There's a lot of things to discover about Jesus Christ. Amen po ba? Marami pa. Marami pa. Diba? Pag tinatanong tayo, kilala mo ba si Jesus? Kilala mo siya. Pero mas kinikilala mo pa siya. Kasi everyday, iba-iba yung nire-reveal ni Jesus. Kung sino siya. You just have kailangan mo yung desire na makilala pa siya. Naalala ko si Pastora Kenneth Santiago. Ang sabi niya, everyday daw nagpipray talaga siya na, Lord, gusto pa kitang makilala. Gusto kong malaman kung paano ka magmahal, kung paano ka maging discipler, kung paano ka maging magulang sa mga anak ng Diyos, kung paano ka maging leader. Gusto kong malaman, Panginoon, kung ano yung tinitibok ng heart mo. Diba? Yun yung dinedesire niya na mas lalo pa niyang makilala si Jesus. At dapat tayo din maging ganun yung desire natin. Kailangan, kumbaga yung Christ-likeness, diba? Kasi hindi ka makakapaglakad sa Christ-likeness unless kilala mo talaga si Jesus or kilala mo kung paano siya kumilos, alam mo kung paano siya mag-lead, diba? And pag nalaman mo siya at habang kinikilala mo si Jesus, nangyayari din yung Christ-likeness sa'yo. Kasi na-i-imitate mo kung sino siya. Amen? So, yan. So, you are born to make Jesus famous. And we are all managers of Christ. Amen? Meron po tayong verse na babasahin. Sabay-sabay po natin itong basahin. Next po. John 3:30. 1, 2, 3, go. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging bababa. Bababa. Joke lang. Joke lang. Sorry ba? Yan. So, ibig sabihin po na, He must always increase in your life and you must decrease. Diba? Dapat siya yung mas lalong nakikilala sa buhay mo. Siya yung paangat ng paangat ng paangat. Habang ikaw naman ay bumababa ng bumababa ng bumababa. Amen?
para mas lalong makita si Jesus sa buhay mo, kailangan tanggalin mo yung sarili mong desire, yung selfishness, yung gusto mong meron ka ding benefit sa sarili mo. Hayaan mo na si Jesus ang maging bida sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao. Okay? Share Jesus. Yun. So, you are born to make Jesus famous. At kahit anong mangyari, yun na, from the very start of your life, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, yun na kaagad yung kailangan mong gawin. This is part of your life. Part na to ng buhay mo. You have to make Jesus famous. Amen. Pwede po bang lahat tayo ay tumayo? Kapatid, God is trusting you right now.